China, mga sangkay, ginugulo umano ngayon ang Pilipinas. So ano kayang plano nitong China, mga sangkay? No? Ayaw po tigilan ang ating bansa at ngayon, ginugulo na po nila. Bago tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba po ng video na to, check nyo na lamang po, mga sangkay. Makikita nyo naman dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito, mga sangkay. Ito na naman. Kung hindi Israel, China, West Philippine Sea, ang ating pinag-uusapan. So ito, sinusubukan umano ng China ang kredibilidad ng Mutual Defense Treaty ayon sa ilang US Senators. So sa madaling sabi, mga sangkay, susubukan po nila kung gaano katindi itong credibility nitong Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. O, panoorin po natin. Pinaplansya ng kasunduan ng Pilipinas at Japan na posibleng nagdaan sa official visit ng Japanese Prime Minister sa Pilipinas simula bukas. Ayan, Japan, mga sangkay. Ang Japan, tingnan nyo yung takbo ng panahon, no? Ang ano din talaga grabe yung gulong ng palad, mga sangkay. Sino ba naman ang mag-aakala na ang Japan ay magiging kakampi ng Pilipinas? Kung titingnan po natin ang kasaysayan, World War II, isa po sa nagpahirap sa ating bansa, sa mga Pilipino, ay ang Japan. Pero from 1940s, no, World War II, hanggang ngayon, mga sangkay, na 2023 na. Ilang dekada na po ang nakakaraan, nagbago na po ang ihip ng hangin. Ang Japan na dating kaaway ay kakampi po natin ngayon. At alam nyo, mga sangkay, itong Japan, ito, very interesting lang. Ang Japan kasi, hindi po yan nagpapakita ng kanilang mga pandigma ng ganun talaga katindi. And we know naman, mga sangkay, kung gaano po ka-high-tech ang Japan. Diba? Ang tanong ko dito, ano kaya yung mga gamit na ito just in case na magkaroon ng malawakang digma ang pandaigdigan, no? Pero sana naman, huwag na mangyari yan. Ang isang kasunduan naman ng Amerika at Pilipinas, tila sinusubukan daw ng China ang kredibilidad. Ayon sa ilang senador, yan ang aming tinutukan ni Joseph Moore. Talagang ayaw tigilan ng China itong bansa natin. Testing the waters, kumbaga. Ang mga pagbanggang ito ng China na ikinasira ng isang resupply ship ng Pilipinas at pagbangga rin sa PRP Cabra sa Ayungin Shoal nitong Oktubre. Tila tangkaraw ng China na subukan ang kredibilidad at halaga ng pangako ng depensa ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan sa sulat ng tatlong senador kay US President Joe Biden. Dapat daw tumugon ng Amerika ng may diin. Ilang beses daw kasing binanggit ng Biden administration na sapat ang anumang pag-atake sa anumang sasakyan ng Pilipinas kabilang sa Coast Guard para pagulungin ang Mutual Defense Treaty kung saan dapat tayong ipagtanggol ng Amerika kung sakali. Okay. So ano yun, mga sangkay, kapag nangyari yun, parang ang dating kasi, ngayong sinusubukan ng China ang Pilipinas at US, dapat ang Amerika na mismo ang gumalaw, magpadala ng mga pandigma, siguro sabihin na natin mga warships, aircraft, dyan po sa West Philippine Sea. Okay? Para lang po, mga sangkay, makita ng China na hindi tayo mababasta-basta. Ewan ko, mga sangkay, kung gagana yan, no? Kasi, ang ikinakatakot natin dyan, baka lumala po yung tensyon. At humantong po tayo sa, wag naman po sana, let's pray for our country. Yun na lang masasabi ko. Kasi, mahirap, mga sangkay, kung papasok po tayo sa digmaan. Diyos mio marimar, wag naman po sana. Wala pang tugon si Biden. Maaari kayang lumawak na lamang ang Amerika sa mga susunod na resupply mission na ayon sa AFP ay mahalagang matagumpay na maisagawa. Sagot ng... Pero mga sangkay, totoo, no? Siguro pagdating po sa resupply na ginagawa ng Pilipinas, kasi yun po talaga yun yung binangga, binubuntutan ng China. Mas maganda kung may mga Amerikano rin yung tipong kasama po ng Pilipinas yung US Coast Guard na bumubuntot. Ewan ko lang kung papalag dyan ng China. AFP
Our RORE mission is for us to undertake. It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, tumutulong na ang Amerika sa pamamagitan ng mga technical assistance nito sa mga resupply mission katulad sa Ayungin Shoal. Insulto rin daw Tumutulong na? Medyo, paano ba? ang sinasabi ng China na impluwensya ng Amerika ang mga hakbang ng Pilipinas na nangyayari sa West Philippine Sea. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Muli, pinabulaanan ng AFP ang pahayag ng China na hinarang nito ang BRP Conrado Yap noong October 30 sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc dahil sa pag-trespass umano roon at di pagpapaalam sa China. The closest point na nagkaroon sila is about 2.7 nautical miles. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nanghaharas ng ating mga mangingisda. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ang isa sa mga inaasahang pag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ayan, ang maganda mga sangkay. Japan at Pilipinas. Itong Japan mga sangkay, mainit din po yan sa China eh. So, maganda mga sangkay, makita natin sa West Philippine Sea eh. Magkasama na po yung Pilipinas, Japan, Amerika mga sangkay na nagpapatrolya sa teritoryo natin. Ewan ko lang kung anong gawin ng China. Sa official visit sa Pilipinas ang huli simula bukas. Kabilang ang Japan sa mga dati nang sumusuporta sa Pilipinas at kumukon din na sa agresibong aksyon ng China. Bukod pa sa pagtulong sa pag-upgrade ng gamit ng Philippine Coast Guard. Inaasahan mapaplansya na ang isang kasunduan para sa mas malalim na pagtutulungan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Japan. Ayun ang maganda. I am optimistic that there will be some agreement signed, and I am optimistic on the progress of the way forward on the reciprocal access agreement between Japan and the Philippines. Matapos ang pulong nila ng Pangulo, magtatalumpati rin si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa joint special session ng Kongreso sa Sabado ng umaga. Sa pagbisita ng Pangulo sa Japan itong Pebrero, tinatayang $13 billion ang naiuwi niyang investment pledges ayon sa palasyo. Para sa GMA Integrated... Okay. So patuloy tayong ginugulo ng China. At hindi po natin alam kung ano po ang kahantungan nito mga sangkay kasi sa ngayon, yung mga yung mga nakikita po ng international, lalong-lalo na po yung Amerika, yung nakikita po nilang aksyon ng China ay pagsubok po. Kumbaga, inaalog nila yung Pilipinas at Amerika. Kung hanggang saan nga ba yung tinatawag nilang treaty, yung Mutual Defense Treaty, kung hanggang saan yan, kung gaano nga ba talaga katibay yan, at kung ano ang magiging aksyon ng United States of America. Pero mga sangkay, tayo mga Pilipino, kalma lamang po tayo. Ang mahalaga mga sangkay, nananalangin po tayo para sa ating bansa. Yun naman ang pinakamahalaga. Hindi lamang po yung tipong puro lamang salita. Nalalaban tayo, pero mas mahalaga na ipag-pray po natin ang Pilipinas. Nang sa ganun, hindi po mapunta tayo sa mas malaking problema. No? Ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito sa ginagawa ng China sa Pilipinas at Amerika? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell and click all. So ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.